Daming na-miss na recording. My fault. Okay, let's turn our scripture. Kung wala po kayong scripture, let's turn that. Meron po tayong slide ngayon. Okay, so ang ating pong topic ngayong gabi is religious arrogance. Ang tinatawag pong religious arrogance, yung kayabangan mo na ikaw ay mataas na spiritually, na ikaw ay malapit na sa Diyos. Ang kahihinatnan mo ay ang langit, ang presensya ng Panginoon. Dahil ikaw ay mataas, sa tingin mo ikaw ay perfect, ikaw ay righteous. Kaya nga kahit relihiyoso ang iyong ginagawa, sinasabi, araw-araw na aktibidad mo ay about religious thing, religious matters, religious sound, religious actions, there can be twisted by the enemy in the form of pride. Kakaroon tayo ng pride, nagiging mayabang tayo. Ang isang tao pong merong religious arrogance, they look down on others. Ngayon, malalaman natin yan, makikita natin sa istorya nating papag-aralan ngayong gabi. Okay, so remember, God is a holy God and He wants His people to be holy. Malalaman natin paano. Okay, dito nagbigay na naman ng another parable si Jesus Christ. So this is His instruction. And look at this po. Tignan niyo pong maigi kung kanino niya ina-address ang kwento, ang parable na ito. Ang sabi niya, to some who were confident of their own righteousness. Yung righteousness na yan, teka, lagyan ko lang ng ito kasi yung own righteousness na to. Yan, yung sarili nilang righteousness. So there are two righteousness. Man's righteousness, man's own righteousness. Kagaya po na nga ng mga sinasabi nila na isang taong mabuti, hindi gumagawa ng krimen, mabait, nalalapitan ng Diyos, nalalapitan ng mga tao, ang taong yan ay pupunta na sa langit. Wala tayong nakita niyang krimen na ginawa. So yun po ang basis natin o ang tinatawag natin na man's own righteousness. Okay? Meron silang sariling standard nila. So it's not God's standard, it's man's standard o kanilang standard na ginawa. So ang sabi niya, ito ang sasabihin ko doon sa mga taong merong sariling kabaitan na umaasa at nakahilig sila doon. Okay? And look down on everyone else. So yun po ang number one description po ng merong own righteousness. Yung merong siyang sariling standard niya ng kabaitan. Mabait siya sa tingin niya, mabait siya sa pakiramdam niya sa sarili niya, at ang ginagawa niya po, they look down on everyone else. Ang tingin nila sa bawat isa na hindi kapareho ng standard ng kanilang kabaitan nila ay kinukumpira kasi nila ang sarili nila ay minamata nila yon or minamaliit or sinasabing masama, malayo sa Diyos, makasalanan. Ganun ang turing nila. Kaya nga ibinigay ni Jesus Christ ang kwentong ito. Okay? So tignan po natin sa Romans po, Romans 10:13, na ina-address po ang mga taong inaangkin ang kanilang kabaitan para masabi na sila ay maka-Diyos. So tignan natin sa Romans 10:13 po. Ang sabi po ng scripture, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. So makikita niyo po sa Romans 10:13, binabanggit ang dalawang klase ng righteousness. The righteousness that men should know, understand, and stand, and that is God's righteousness. Ito po ang dapat na natin.
ang ating pong dapat adhikain, the goal of everyone is to believe, understand, and aim for God's righteousness. Pero ang sabi naman dito sa Romans 13, they did not know that God's righteousness established their own. So may mga tao pong nagbibigay ng sariling standard nila. Ang number one nga pong gumagawa nito ay yung mga religious leaders. Yung mga Pariseo noon o mga Sadducees na meron silang standard. Ang standard nila ay mahirap na complex na sali-salimuot at maraming mga rituals, maraming ginagawa na nagagawa naman nila pero hindi yun ang God's righteousness. Marami silang requirement, ang pananamit, ang gupit ng buhok nila, ang sinusuot nilang sandalyas, ang kanilang pag-upo, ang kanilang pagtayo, ang kanilang relationship, ang kanilang pagkain, ang kanilang pag-inom, ang kanilang pagdarasal, ang kanilang kasalanan. Lahat po meron silang sariling standard nila. So akala nila pag nagawa nila yon ay sila na po ay makakarating sa langit. So makita natin sa istoryang ito na hindi nga. Kasi nga merong tinatawag na God's righteousness na dapat nating malaman. Ang sabi po dito, since they did not know the righteousness of God. Dalawa po ang ibig sabihin ng they did not know. Hindi nila alam dahil walang nagpaliwanag o hindi nila nababasa, or it could also mean na they are not ready to accept that. Diba? Hindi mo alam o ayaw mong alamin o ayaw mong tanggapin. So ang sinasabi po ng Romans 13 ay doon sa mga hindi nakakaalam at hindi ready na tanggapin ang righteousness ng Panginoon, ng Diyos, ay gumagawa na lamang sila ng kanilang righteousness, ng kanilang kabutihan, ng kanilang standard. Okay? So, ang nangyayari po ngayon, yun ang nagiging basis nila na sasabihin nilang, I am religious, I am godly, I am good in the sight of God. Kaya po, nagkakaroon sila ng arrogance because they were able to meet their own righteousness. Pero ano po ang sinabi po ng ng scripture? Tignan po natin ang susunod na babala sa atin. Ang sabi po sa Matthew 5:20, I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. A declaration, the truth from Jesus Christ. Hindi lamang matularan, hindi lamang magaya. Ang sabi, kailangan malagpasan nyo. Your righteousness should surpass that of the Pharisees. So meron kang righteousness at merong righteousness din ang Pharisees. Kailangan mas matindi daw, mas malaki, mas lagpas ang righteousness ng righteousness mo sa righteousness ng Pharisee. Parang ang gulo, no? Parang ang hirap intindihin. Paano natin mas-surprise ang righteousness ng Pharisee? Ngayon, ang tanong, ano ba ang righteousness nila? Ano ang gagawin natin ngayon para yung righteousness natin ay mas mataas, mas lagpas sa Pharisees? Yun ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Now, ma-establish natin kung hindi mo malalagpasan, ma-overcome ang righteousness ng Pharisees at yun ang magiging basis mo, then you will not enter the kingdom of heaven. So this is a truth po na minsan dinidisregard natin. Kala natin, you worship God, you pray to Him, you go to church, you give alms, you just do good, then you will certainly enter the kingdom of heaven. But Jesus Christ is telling us something else. That is not enough. Okay, are things getting harder? Is God making things difficult for us? Are things going to be more complex para tayo talaga ay makarating sa langit? So that is not so, as we learn to with our scripture tonight. So let's go back to that prayers noon. So dalawang tao po ang itinutukoy dito, ang ina-address nila, ang merong own righteousness at saka ang righteousness ng Panginoon. So tignan po natin ang dalawang taong yon.
Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. Okay. Doon sa mga nandoon po doon sa panahon na yon, alam na kagad nila kung dalawang magkatabi ang nagdarasal, isang Pariseo at isang tax collector, napakadaling i-distinguish nila kung sino ang pupunta sa langit at sino ang pupunta sa impyerno based on what they do, based on their position. So alam natin na ang Pariseo ay religious sila. Lagi silang nasa temple, lagi silang nagdarasal, mahaba ang kanilang mga robe, they look pious, they look religious, they look good. Okay? So, kinumpara ngayon sila sa tax collector. Kung iisipin niyo po, ang Pariseo at tax collector ay two extremes. Isang napakabuti sa sa mata ng tao, yung tax collector na po ay isang napakasamang tao sa mata ng tao. Bakit po ginamit ang tax collector? Ang tax collector po ay ang mga Hudyo. Mga Hudyo to po, mga sarili nilang mga kababayan nila. Ang ginagamit po ng mga Roman government para magbuwis o mangolekta ng buwis. Ang mga tax collector na ito ay na kapwa Jews nila, mga Hudyo din, ay umaabuso ngayon. Ninanakawan sila, pinapatungan ng katakot-takot na tax ang lahat ng ginagawa nila. Kumbaga sa talagang pinapahirapan nila, pinapatay nila ang hanap buhay, talagang pinaghihirap nila ang mga tao at ang tingin sa kanila ay traitor sila. Kasi nga kababayan sila, sumanib sila, sinusweldohan sila, binibigyan sila ng commission ng Roman soldiers and tapos pinapahirapan nila ng todo-todo ang mga Hudyo. Kaya ang tingin nila sa Hudyo po, kung ikaw ay tax collector, ikaw ay masama, ikaw ay traidor, ikaw ay pupunta sa impyerno. It can be true that could be the real situation, but that's not the only gauge. So sinabi ni Jesus ngayon na may dalawang tao na nasa temple na nagdarasal. So makikita natin sa istoryang to, ang expectation ng tao ay nagiging mali sa huli. At the end, it's not what we expected to happen. There's a reversal of situation. Okay? So dalawa po ang nagdadasal. Ngayon po malalaman natin, hindi lahat ng nagdadasal ay tama ang dasal. Kasi two men went up to the temple. So two men, two kinds of prayers, two positions, but there are two different outcome. Okay. So napaliwanag na natin bakit talagang opposite. Isa pong taong representation of a very good person and the tax collector a representation of a very sinful man. So nakita natin pareho silang nagdasal, but there are two different kinds of prayers na makikita natin. Okay, let's turn to the Pharisee. Kung anong dasal niya. Listen to this po, ang dasal niya. I want you to read that first bago ko basahin. Okay. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Anong napapansin niyo po? Unang-una ang posture niya. He stood by himself. Alam niyo ba ibig sabihin ng stood by himself? Yan po ay humiwalay siya sa mga tao. Ayaw niya nakasama siya sa grupo. Gusto niya nakahiwalay siya para lantad siya. Makikita siya. Maaaring pinuwesto niya ang sarili niya sa kalagitnaan na mas marami ang makakakita or sa kaharap-harapan siya ng mga tao. So he stood by himself. He wanted for people to see him. Okay? And then, sa unang sound, parang ang ganda, no? God, I thank you. And that's how we should pray. We should thank God for everything. Pero, tingnan nyo ang susunod na dinasal niya. God, I thank you that I am not like other people. Hindi ako kamukha ng ibang tao. I thank you that I am not like
I am not a robber. I'm not an evildoer. I am not an adulterer. Or I'm not even like this tax collector. Kinumpara pa niya yung tax collector na nandoon, maaring nasa tabi lang niya o nandoon sa malayo-layong lugar, pero nakikita niya yung tax collector. Okay. So makikita niyo po dito, this is the usual prayer po ng mga Jews. Alam niyo po ang isa sa pinapagsalamat, madalas na prayer na pinapagpasalamat ng Hudyo ay dalawa po. Sinasabi nila to doon sa mga prayers nila noon. God, I thank you that I am not a Gentile. Kasi alam nila na ang mga Jews are the chosen generation, the chosen people, the God's people. Alam nila yon. So, nagpapasalamat sila, Lord, buti na lang hindi ako hintil. Okay? The second na pinapasalamat nila selfishly is that I thank you, Lord, that I am not a woman. Okay? Nakakatawa, no? Pero isa yun sa talagang dinadasal nila kasi nga ang mga lalaki lamang noon ang pwedeng mag-aral, pwedeng maging religious leader, maging pariseo. Sila lamang ang nakakaunlad sa buhay. Ang mga babae noon ay sa bahay lamang, utusan, tagapagluto, tagalinis. Kaya marami pong mga Diyos na lalaki pinapasalamat nila na sila ay hindi babae. So makikita niyo po yung pagpapasalamat na yon ay meron na kagad discrimination. Meron na kagad pagtingin sa kababaan ng iba. Okay? So dito pa lang, dito sa verse 11 na to, nakikita na natin na re-reflect na ang common prayer posture or prayer attitude ng isang Hudyo. Okay? I thank you that I am not like other people. How many times niyang sinabi ang I dito? Kasi nga, sinabi niya dito, bilangin niyo po kung ilang beses ha. I thank you that I am not like other people. I am not a robber. I am not an evildoer. I am not an adulterer. I am not even this tax collector. How many times po yung I na sinabi niya? Di ba? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times he mentioned I. But he only mentioned God once. So this prayer is not a prayer. Kung a-analyze niyo po, ito po, he is not praying to God. He is not even asking God for anything. He thanked God, but yung pagpapasalamat niya sa Panginoon ay pagbababa, hinukutya niya yung kapwa niya. So how can you say this a prayer? He repeated it 5 times. I am not this, I am not that, I am not him, I am not that one. And now he's doing this in front of everyone. He's doing this in the hearing distance of the people in the temple. So, kaya nga sinabi ni Jesus Christ, kung hindi niyo malalampasan ang righteousness ng Pariseo, ito ang sinasabi niyang, ina-address niya. Ito ang righteousness ng Pariseo na hindi sila gumagawa ng masama o hindi sila katulad ng mga makasalanan. Okay? So after na i-describe niya kung ano ang hindi siya, pumunta tayo doon sa verse 12 ngayon. Sinabi naman niya, hindi ako ganito. Sinabi naman niya ngayon sa verse 12 ay, I fast twice a week and I give a tenth of all I get. First, ang first part ng prayer niya, hindi ako ganito, hindi ako katulad nila. The second part ng prayer niya, ito ang ginagawa ko. Okay? Can you call that a prayer?
Prayer is when you submit to God and acknowledge Him that He's the source of everything. When you plead to Him, when you ask Him, when you petition Him for something that you're not able to do. But this prayer is not a prayer. It could be a speech ng taong yon. All he did was to declare what he was not, and he bragged about what he did. So it's about ano yan? Praising himself. Oo, di ba? Yun talagang pinuri mo lang kasi minsan lang niya binanggit ang Diyos eh. God, I thank you. Pero yung pinagpasalamat niya ay para itaas lamang ang kanyang sarili. Di ba? So itong sinasabi ni Jesus, pag hindi mo nilagpasan ang ganitong kabutihan na ayon sa Pariseo ay makakarating na sila sa langit. Kung ito rin ang standard mo, then you will not enter to heaven. Hindi ka rin makakarating sa langit. So ang sinasabi ng Diyos ngayon, ang Pariseyong ito ay hindi. And who can say na ang prayer niya ay nadinig ng Diyos? Sa palagay niyo, nadinig siya ng Diyos? He did, but he don't accept it. Yeah. So, nakikita niyo mo, yung title ng ating pong pinapag-aralan ngayon, meron siyang religious arrogance. Yun po ang example ng religious arrogance na ikaw ay mabuti, that I am great, that the others were bad, na masama ang iba, makasalanan ang iba, ikaw lang ang mabuti. Yun ang isang example ng religious arrogance. So, meron siyang ganon. Okay? Para bang kung isa-summarize mo ang mga dasal niya itong verse 11, how can you shorten this? Tingnan ko nga ang creative nyo. Kung limbawang ano mo na lang, paikliin mo na lang ang dasal na ito. Let's make this, ano maiisip nyong sasabihin or in a different sentence? In fewer words. Can you summarize his prayer sa verse 11? Ano po, Pastor? Ako po parang in a short prayer, parang sinabi niyang, God, thank you. Sorry, narobat. God, thank you kasi mabuti ako at sila mabuti ako, hindi ako masama kagaya nila. Yeah, pwede pa rin sabihin. Huh? Para hindi mo na i-mention yung yung mga robbers, evildoers, adulterers. Lord, I am good and they are bad. Tama yun, Lina. Magandang summary yun. What about the others po? Kung kayo po ang tatanungin, to simplify it, anong sinasabi nitong Pariseo? Ano yung dasal niya in a fewer words? Describing himself holy. Ano yun, Chito? Describing himself as holy. Okay, pwede sinasabi niya, Lord, I am holy. Okay, what about the others po? Ako po, Kuya Noel. Cheryl? Yung prayer po niya, God, I thank you that I am righteous and other people are sinners. Yeah. Tama rin yun. Dahil kinukumpare nga niya, hindi ako kamukha nitong mga to, magnanakaw, masasamang tao, mga lunya. Itong kamukha nitong tax collector na to. Kinumpare pa niya, yung katabi niya, ha? Hindi siya nag-aalanganin kahit madinig ng tax collector. Di ba parang sinabi mo, Lord, thank you. Hindi ako kamukha nitong katabi kong ito na tax collector. Di ba? What about the others po? How can you simplify this? Ako po, Kuya Noel, sabi niya dito, God, I thank you that I am good. Yeah. Pwede niyo. Pwede mo rin sabihin niyo, no? Parang yung sinabi niya, kayabangan talaga sabihin, Lord, I am good. I am good. Bless me, Lord, and prepare my mansion in heaven. Lord, I am good. So there's arrogance, pride, and paano ka makakapagdasal? Samantalang, minumura mo, inaalipusta mo ang katabi mo. Ganun ang ginawa niya dun sa tax collector. I'm not like this tax collector.
Sometimes, let's make this a life application. Sometimes po, ang sama naman itong pariseyong to. I'm not gonna do that prayer. Hindi ko gagayahin ang dasal na yon. Hindi ko dadasalin yung dinasal niya. But sometimes we may never become aware o hindi natin napapansin sa ating sarili na we pray in a similar manner like this. Okay, maybe not among this group or maybe not in your circle or in your family, but some people pray even in the setting, in a religious setting or prayer meetings or Bible studies. Some people can pray, Lord, I thank you na ako umaattend ng Bible study. Marami dyan hindi umaattend ng Bible study. Lord, I thank you. I attend prayer meetings. Lord, hindi ko katulad yung mga tao dyan na tamad umattend ng prayer meetings. Lord, mabuti na lang. Ako ay may kaya sa buhay. Salamat sa blessing mo sa kayamanang ito. Na hindi ko tulad nung mga tao dyan na namamalimos. Siguro meron silang kasalanan o merong sumpa na tinanggap ang kanilang pamilya. Probably we did not put that into words, but maybe that played in our minds. The thought. It was not uttered in prayer, but sometimes we did that. Sometimes we think of our goodness and we view others as bad. Okay? Pero pong, siguro may mga kasama tayo dito na pero hindi ko alam. I'm not saying na ganito po ang mga na doon sa prison ministry kasi meron tayong mga kasama dito nasa prison ministry. I'm not saying this is what they think. Some people doon sa prayer sa prison ministry, they go there and they visit the prisoners and they think to themselves, Lord, thank you. I am not like them. Salamat Panginoon at hindi ako na ako po ay nakakulong, hindi ako katulad ng mga presong ito. But think about them. Kung iisipin mo yung mga taong nagsalitang yon, alam mo ba kapatid, kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, ikaw din ay nakakulong doon. Dahil sa grasya ng Diyos, kaya ikaw ay nagkaroon ng mabuting environment, ng mabuting parents, ng mabuting kaibigan. Kaya hindi ikaw ay nalulun sa droga, hindi ka nalulun sa krimen. It's the same. It's also the grace of God that you were not inside that prison. Alam niyo na rin po, nadinig niyo na rin po na marami pong naboborn again ng mga prisionero. Marami pong naborn again, marami rin pong pastor na mga ex-prisoner na sila ay nagsisilbi, na sila ay nasa ministry na ngayon. You know what po? Marami pong mga nakakulong ngayon na because of the grace of God, because they turned their lives to Christ, they were set free in spirit. They were probably incarcerated, nandun pa sila sa loob ng kulungan, pero sila po ay free na sa kasalanan sa pamamagitan ng pagpatawad ng Panginoon. At marami pong nasa labas ng preso na sila po ay nakakulong pa, nakatali pa sa kasalanan. So not all prison is made of concrete and steel. Dahil marami sa mga tao ang nakakulong na lumalakad na malaya physically, but they are prisoner of sin. So you cannot base your judgment, you cannot gauge people whether they're good or bad because of their situation, their position, what they did, or their reputation. So makita natin dito sa pariseyong ito. Yun ang tingin niya. Mabuti siya at salamat sa Diyos. He only mentioned God once. He mentioned himself, I
5 times is religious arrogance. Okay. Kung tatanungin ko po, kaya nga sabi kanina, kung ang righteousness mo ay righteousness na galing kamukha ng Pariseo, hindi ka makakarating sa langit. Or kung ang righteousness mo ay righteousness kamukha na ayon sa iyong pagkakaintindi, kailangan malaman natin kung ano talaga ang righteousness or requirement ng Panginoon na para tayo ma-declare na mabuti sa harap ng Diyos. Okay. And now, I need to ask this question. Ano sa palagay nyo ang kabutihang ginagawa natin sa mata ng Diyos? Kung yon ang magiging basis natin sa pagpunta natin sa langit. Okay, ang kabutihang binabanggit ko ay halimbawa magaling kang magtumulong sa mahihirap, dinadalaw mo ang mga nasa ospital, nagbibigay ka ng limos, nagpapatayo ka ng mga kung anong mga gusali, eskwelahan, ospital dahil kaya mo, milyonaryo ka. But even those things na ginawa mong kabutihan, okay? Dagdag pa roon na hindi ka kriminal, wala kang krimen na ginawa. Mabait ka sa iyong mga kapwa mo, magalang ka sa iyong magulang, marami kang kaibigan, marami kang nagagawang bagay. Maganda ang iyong posisyon, maganda ang iyong kondisyon. Okay? Kung yun ang magiging basis mo para ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos, alam niyo ba ang itsura ng isang taong yon? Ganito ang itsura niya. Yan. Yan ang itsura ng isang taong sa mata ng Diyos. This is how God view our own righteousness, our own goodness. Sinabi ng Biblia, ganyan ang itsura mo kahit gaano kalaki ang ginawa mong kabutihan outside of God's righteousness. Kung yan ang standard ng kabutihan mo dahil marami kang natutulungan, marami kang nalilimusan, mabait ka, hindi ka gumagawa ng krimen, then in summary of all these things, you are like a filthy rag. Is that my reasoning? Is that my logic? Yun ba ang idea ko? No. Basahin natin sa Isaiah para maniwala kayo na ito ang description ng Panginoon. We are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Sakit, no? Ginawa mo pala kung ano-anong kabutihan, pero it's not your way to heaven. It's not those things that will please God. Kasi ang tingin sa'yo, basahan ka pa rin. And we need to understand po, that's if we go and brag about our righteousness before God, this is how we will simply be viewed by God. Okay, let's turn to Matthew 5:20 ngayon. Wala yung 5:20. Sabi, for I tell you that unless your righteousness surpasses of that of the Pharisees and the teachers of the law, mga religious leader, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Alam niyo ba ibig sabihin ng you will certainly? Siguradong sigurado, walang porsyento kahit katiting na ikaw ay makakarating sa kaharian ng Diyos, makakapunta sa langit. Kahit ano pa ang gawin mong kabutihan. Okay? Dahil basahan lamang ang katulad ni noon. Ngayon, ang tanong, well, paano naman ako makakarating sa langit? Ano ba ang tinatawag na righteousness ng Panginoon? Ano ba ang requirement ng Panginoon para ikaw ay makarating sa langit, kapatid? Alam niyo ba kung ano? Ang nire-require ng Panginoon para ikaw makarating sa langit?
be perfect. That is the truth. That is from the scripture. Kailangan ikaw ay maging perfect. Okay? Bago kayo magkaroon ng question, allow me to explain this further. Yan ang sabi ng Diyos. Be perfect. Para makarating ka sa langit. Why? Sabi niya sa Matthew 5:48. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Okay? Paano na ngayon tayo magkakaroon ng perfect? Alam natin na wala naman taong makakakuha ng magiging perfect. So, God is requiring something that is not attainable, that is not achievable, that is impossible to meet. Okay? Before you express your protest, tignan natin kung meron bang ginawa ang Panginoon o meron siyang pinaliwanag na paraan para ikaw ay maging perfect. Ang sinasabi pong perfect dito is you are standing righteous before God. So, hindi po sinasabing sinless. Be perfect. Ang be perfect po ayon sa scripture, ayon po sa description ng Biblia ay ikaw ay may tamang katayuan sa harap ng Panginoon. Ikaw ay kalugod-lugot sa harap ng Diyos. Kaya nga ang mga Kristiyano, you and me, we still sin. Nadadapat tayo paminsan-minsan, nagkakasala tayo. But before the eyes of God, we are already righteous. Righteous na po kayo. Why? Bakit ka naging righteous? Perfect? Sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made Him, talking about Jesus Christ, yung Him dito, that's Jesus Christ, who had no sin to be sin for us. So you have to imagine po, Jesus Christ on the cross did not just receive your sin, my sin, and the sin of the whole world. Alam po niyo po ang sinasabi dito? He became sin to be sin for us. So God imputed to Him all the sins of the world. Naging siya ay kasalanan. Hindi lamang niya tinanggap, siya mismo ay kasalanan. Naging pinako sa krus dahil tinanggap niya ang lahat ng ating kasalanan. But, look at this po. So that in Him, we might become the righteousness of God. Kaya po, ito ang nire-require niya. Itong hinahanap sa atin ng Panginoon is not the righteousness of the Pharisees, it's the righteousness of God. Now, sasabihin niyo pa bang imposible? Kasi ito na nga eh. Why these things is now possible for us? Because all you need to do is accept Him, believe Him, put your faith on Him. Him. Sino yan? There is no doubt. Di ba? Hindi na tayo magkakamali. Jesus Christ yan. Walang tinutukoy na iba. Hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi kung sino, hindi si Moses. God made Him. It was Him. It was Jesus who died on the cross. It was Jesus who carried our sin to the cross. It was Jesus who took all our sin to the cross so that in Him we might become righteousness of God. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo po ay magiging katanggap-tanggap, tayo po ay righteousness sa harap ng Diyos. So, ngayon po, ito pong requirement niya na be holy, be perfect. Is this impossible? It's no longer, di ba? It's no longer. Ito bang command niya sa Matthew 5:14, be perfect? Ay hindi mo magagawa? You can. Not on your own, but through Him. Through Him. Through Jesus Christ. So nakikita niyo na ba ang kahalagahan ni Jesucristo sa buhay ninyo, sa buhay natin, sa buhay ko? Walang makakarating talaga sa Kanya kasi yung hinahayap ng Panginoon na para ikaw ay makapunta sa langit ay kailangang meron kang righteousness of God, not the righteousness of the Pharisees. Dahil ang righteousness mo ay, ulitin po natin, ay ganito.
Yan ang righteousness mo at righteousness ko bago ko isinurrender ang buhay kay Jesus. Ganito tayo. Okay? So, makikita niyo po, fair ang Panginoon na i-declare to. Kasi kung kabutihan, analyze din niyo po, analyze yung maigi po yung sasabihin ko. Kung ang kabutihan, paggawa ng mabuti ay ang basihan ng Diyos para ang isang tao ay makarating sa langit, yan po ba ay fair? Sino makakasagot ng yes or no? Fair or not? If the basis of one man to enter heaven is good works, is it fair? The answer is No. big no. 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 Kasi nga, ganito. Paano magiging fair yon? Di ang makakapagpagawa lang ng ospital, makakapagpatayo ng eskwelahan, makakapaglimos ng milyon-milyon, malalaking pera, ay yung mga mayayaman lamang. Di ba? Tama po? So, yung mga taong walang kakayahan nun ay hindi makakarating sa langit dahil yung mas malaking ang abuloy ay mas mabilis ang pagpunta sa langit. So, it's no longer fair. Paano yung mga taong walang kakayahan nun? Kaya nga, God is fair. Kaya ang ginawa niyang basehan ay yung kayang gawin ng mayaman, mahirap, maliit, malaki, bata o matanda, anumang nationality o anumang katayuan sa buhay magagawa mo, and that is your faith on Jesus Christ. That's simply accept Him as your Lord and Savior. That is fair. You do not need any position, wealth, fame, name, no other name except the name of Jesus Christ. Kaya nga, inalis, kinansel ng Diyos ang kabutihan. It cannot be your basis of going to heaven. Kasi ito pa rin ang itsura mo. Basahan ka, you're a filthy rag. Okay? So, we cannot blame God. Na bakit, Lord, bakit may mga napunta sa impyerno? You're unfair. How can you say God is unfair? They were given the chance, the opportunity to put their faith on Jesus Christ. They simply rejected Him. It's no other requirement. Just believe, accept the Lord Jesus Christ. Kung ngayon, pinipilit ng iba na gumawa ka na mabuti, huwag kang gagawa ng krimen, ikaw ay pupunta sa langit. Kaya nga po, di ba ang madalas, this is something po na we need to understand. Madalas po, ang bilis nating i-declare ang isang namatay. I'm not blaming, judging everyone. Kasi nga, ito po ang thinking kasi ng tao na pag ang isang tao, hindi mabuting ama, mabuting asawa, walang krimen, pag namatay siya, ang sasabihin natin, he is in heaven. Yun ang madaling conclusion natin. He is in heaven. He's in heaven. He's in heaven. Minsan sineselebrate pa natin ang birthday niya, pagkamatay niya. This is his third birthday in heaven. Okay? Kasi nga, yun ang basis natin Kasi alam natin na hindi siya gumawa ng mabuti, hindi siya nakulong, wala siyang police record, he's a good man, he's in heaven. But God is saying, no, this is him. This is her. So, hindi na po mahirap, hindi na po posible ang sinasabing perfect. Ang sinasabi, hinahanap nun ay yung God's righteousness is in you. And that is through Jesus Christ. So kailangan malagpasan nyo ang thinking, ang sinasabi ng mga Pariseo noon. Ganito siya, nagdadasal siya. Lord, tignan mo, hindi ako katulad ng tax collector na yon. Makita niyo po to, this is a cartoon, but this is a good expression or drawing ng posisyon ng ginagawa ng Pariseo yung ganun siya. Tingin siya sa langit, minamata niya yung tax collector. Makita niyo po, nakayuko yung tax collector. Siya ay nakatingin sa langit, nagpapasalamat siya, pero inaalipusta niya yung mga tao. Tignan natin kung tama yung drawing. But the tax collector stood at a distance.
Alam niyo ba ibig sabihin ng stood at a distance? Lumayo siya. Hindi siya humiwalay para siya ay makita, kung hindi patago. Nagtago siya sa sulok, sa madilim. At tapos ito ang dasal niya. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. So, hindi siya tumayo. Kasi nga yung Pariseo, sabi, stood by himself. Ang ibig sabihin niyan, tumayo siya ng payabang, na mayamang posisyon niya, na nakikita siya ng lahat. Ito yung expression naman, stood at a distance, ibig sabihin, lumayo siya sa mata ng mga taong maraming nakakakita sa kanya. He would not even look up to heaven. Okay, who can explain, ano pong insight nyo, ano pong understanding nyo, bakit he would not even look up to heaven? So, binasa nyo ito, may nag-reveal sa inyo, ano po pagkakaintindi nyo, bakit he cannot even look up to heaven? Kaya tama yung drawing, nakayuko lang siya. And then he was beating his breast. Sinusuntok niya yung kanyang dibdib. He is ashamed to God. Yeah, nahihiya siya. He's feeling unworthy. Okay, ano pa? Tama yun. He's Matthew ashamed. is a tax collector, Noel, pero apostle siya ni Jesus Christ. No, this is not Matthew. Sorry, sino ba siya? Nakalimutan ko. Tax collector is collector. just an unnamed tax collector. Oh, pero na profession niya is tax collector. Same look, is a profession niya is a doctor. I mean, yung mga tao na mababa, mayroong apostol na mangingisda na kinuha ni Jesus Christ as apostol. Pero hindi natin pwedeng sabihin na kahit tax collector lang tayo, hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil yun nasa uri ng ating ginagawa sa mata ng Diyos. That's correct. So it's not his position. Ang ano dito, ang criteria nga, yung kanyang what's from his heart. Yung kasing tanong ko, bakit he's not even looking up to heaven? So I think Tichatos given us a good description. He's ano ulit Ate Chato? He's ashamed. He's ashamed of himself because he knows he's a sinner. Mm-hmm. That is true. That is true. Hindi niyo ba napansin? Kaya nga po yung may mga kasalanan o mga nagsisinungaling. Hindi, di ba ang ano nila, hindi sila makatingin sa mata mo? Di ba yung sinasabi, pag hindi ka makatingin sa mata mo dahil may kasalanan ka o nagsisinungaling ka, may atraso ka, this is the same. Hindi siya makatingin sa langit because alam niya he's a sinner. May kasalanan siya. He's not worthy. Pero Noel, hindi naman niya alam na kasalanan yun na ginagawa niyang mali. Walang nagsasabi sa kanya na gawin ko to kasi hindi naman to kasalanan. So walang nagsasabi sa kanya. Same with Paul. Hindi niya alam na kasalanan siya? Tama, yung ginagawa niya noon, walang nagsasabi sa kanya na kasalanan yung ginagawa niyang yun, na mali pala. Kaya Chito, siya na-assume sa bagay na yun. Chito, look at this. This is from his lips. He admitted it. He confessed. He professed that he is a sinner. God, have mercy on me, a sinner. He accepted it. Whether it's his tax collecting, it's tax collecting is considered nga malaking kasalanan sa mata ng mga Hudyo, and all other sins. Kasi hindi lang naman being a tax collector ang basis na ang isang tao ay masama o makasalanan. He admitted it. I am a sinner. I did what was wrong. He's probably not only referring to being a tax collector, his other sins. Alam natin na maraming kasalanan by deeds or from the heart. Na pag-aralan din natin na ang murder or adultery
can be committed from your heart. Di ba? Napag-aralan na natin yun sa Bible study natin. Kung galit ka sa kapwa mo, namumuhi ka, then you are already committed murder in your heart. Nagkaroon ka ng pagnanasa sa isang babae o ikaw babae nagkaroon ng pagnanasa sa isang lalaki, then you already committed adultery in your heart. But the point here is he is acknowledging he is a sinner. He would not even look up to heaven. He is beating his breast. Alam niyo po ba yung beating his breast? Yung sinusuntok niya o dinadamba niya yung kanyang breast. Ano po ang nasa breast natin? Sa ilalim ng the heart. And we know the scripture says out of the fullness of the heart comes evil things, evil desires, evil schemes and all these things. That's why he's beating his breast. He's saying, from my heart, I have sinned against you, O God. I am a sinner. Can you imagine, can you compare po yung dasal nito at saka dasal ng Pariseo? Wala man lang siyang binanggit na comparison. Lord, have mercy on me, a sinner. Thank you that I am here in the temple and the other tax collectors are outside. Hindi man lang niya pinagmalaki yun, Lord. Kahit tax collector ako, nandito ako sa temple. Yung mga kasama ko, yung mga katropa ko, nandun sa labas, nangungulekta ng tax. No. He just acknowledged his own sin. No comparison. Nothing at all. So makita nyo, balikan natin yung Pariseo. So binanggit niya yung mga other sin. Ibinanggit niya yung robbers, evildoers, adulterers, tax collectors. He did not even mention pride or arrogance. Kasi mga tao madalingang pansinin ang kasalanan ng iba, pero yung kasalanan nila, hindi nila recognize. They're not even gonna mention that. He should include that. Pride and arrogance. Alam natin, pride, one of the things that God hates the most. 7 sins. Now, can you see na po? Two people, two prayers, two positions, but different outcome. Bakit ko nasabi ang different outcome? Let's see. So, but beat his breast, God have mercy on me a sinner. Simple as that. Have mercy on me a sinner. And then this is the verdict. This is the judgment. This is the verdict from Jesus Christ. I tell you that this man, pertaining to the tax collector, rather than the other, talking about the Pharisee, went home justified. Alam niyo ba, ibig sabihin ng justified? Pinawalang sala, tinanggap ang kanyang pag-amin. He was forgiven. He was given mercy. Ang dinasal niya ay pinagkaloob. Kasi nakita niyo ang big difference ng dasal nila. Yung isa hindi man lang humihiling, hindi siya humihingin maski ano. But this man, he was asking for what? Have mercy on me. He was asking for mercy. He did not, makita niyo po, ang basis ng mercy sa kanya, ng hinihingi niya sa Diyos ay based on his sin. Ito ang basis niya. Kaya umihingi siya ng tawad because he's a sinner. So he's not asking, Lord, have mercy on me because of my accomplishment or because of the amount of tax that I've collected for the Roman government. Or Lord, have mercy on me because I am a very educated man. Or Lord, have mercy on me because of my family name. Lord, have mercy on me because of my relationship with the government or my fame. Lord, have mercy on me because I'm not
like other sinner. No, the basis of him asking for mercy is because he's a sinner. Now, the question po is, that should be our attitude. We should always consider ourselves before we compare to others. Lalo na po kung mamaliitin at ang tingin natin sa iba ay mas masama at mas makasalanan sa atin. Okay? We should always be thankful to God for the mercy He has given us, for the mercy that we have received. Okay? Let's turn po dun sa prayer ni David. Maaring itong tax collector na ito ay nabasa niya ang Psalm 51. Kaya ang dasal niya ay kamukha ng Psalm 51. So let's turn and check Psalm 51. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. Nabasa na ni Ate Chato. Okay. Tulado ko yung kuya. Eto ngayon, maaring ito nabasa na nung tax collector kaya dinasal niya. Similar dito. Kita mo ang dasal ni David. This was David after he committed adultery and murder and lies. Ito ang dasal niya na humingi na siya ng tawad sa Panginoon. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you only have I sinned, and done what is evil in your sight. Okay. So napansin niyo po ang mga binanggit niyang kasalanan. Ilan? Tingnan niyo yung pag-amin ni David. His transgressions, his iniquity, sin, transgression na naman, inulit niya. Sin. In your sight. So, inamin niya talaga, my transgression, hindi po his transgression. Kaya makita niyo po, ito, my iniquity, my sin. My sin. Can you analyze this? He is appealing for mercy for his sins, for his iniquity. No, wala siyang blame, not his parents, not Bathsheba, not anyone else in his kingdom, not his armies, not his soldiers, not his horses. My iniquity, my sin. And this is the stand, ito po ang posture na hinahanap ng Diyos sa atin. And then He will provide His righteousness, forgiveness, and mercy on you. All you need to do is humility. So, nakita niyo na po. Now, can you see po bakit pinaringgan yung dasal ni Matthew? Sorry, not ni Man, na tax collector. Sabi dito, justified. So that means he received mercy. Bakit po? Bakit dininig yung dasal niya? Because he was humble po. He was... Yeah. Parang yun sa 1 Peter 5 po ba yun? Yun na sinabi ng Panginoon na... yung sinabi sa 1 Peter na for God opposes the proud, yung arrogance nga kagaya nung Pharisee, but gives grace to the humble, kagaya nung tax collector. Kaya mahirap po talagang mabigyan talaga ng grace ang taong talagang mataas ang tingin sa sarili na mabuti tayong tao at tayo mapupunta sa langit. At talagang mas pinapakinggan ng Panginoon. Yung talagang nagsisisi at talagang ina-admit na walang kabutihan sa Kanya dahil sa kasalanan na nasa atin.
That's correct. So tama si Pearl. And dito din yung sagot bakit pinakinggan. Tama si Pearl. It's yung ang papakinggan ng Diyos ay yung Humble. those who humble themselves. Yan ang pinapakinggan ng Diyos. It's not false humility. It's really humble, sincere humility. Sabi, yun, all those who exalt themselves will be humbled, referring to the Pharisee. Taas ng ano mo, tingin mo sa sarili mo, you'll be humbled. Your prayers will not be answered. And secondly, wala naman talagang prayer, di ba? Wala naman siyang dinasal. Wala siyang hiningi. So there's nothing to answer. Okay, eto naman talagang he humbled himself. Kaya nga siya ay tinaas. Itinaas siya in what way? He was justified. That's the highest exaltation po sa isang makasalanan. You're justified. So you and me, we have been justified. Pinawalang sala, pinatawad, dineclared, not guilty. Yun po ang ibig sabihin ng justified. So you're justified, you're saved, you're justified. I am saved, I'm justified. May kasalanan ako noon, may kasalanan ako ngayon, meron pa akong nagagawang kasalanan. As long as those sins na nakukomit natin ngayon is not purposely, it's not intentional, it's not a lifestyle, then you will still be forgiven. The fellowship would not be broken. Justification would not be erased. You will still remaining justified. Kahit na dadapa ka. This is the scriptures telling us. Because hindi ang justification is habang nananatili kang hindi gumagawa ng kasalanan. Kasi nga, it's not impossible. Ang sinabi dito, habang nabubuhay tayo, magkakasala tayo. As long as those sins is not purposely, not your lifestyle, not planned, not desired, talagang na-deplease ka lang. Nagkasala ka, ba't patatawarin ka pa rin? So, despite all those things, you are still justified. Kaya nga, justified ka ngayon, pagbalik ng Panginoon, you will be glorified. So now you're justified, next, you'll be glorified. Ibig sabihin, talagang magiging glorious na ang iyong katayuan, ang iyong katawan, ang iyong lahat-lahat ng iyo is glorious, glorified. You are no longer capable of sinning, being tempted. Nothing at all can affect you anymore. So, you are justified. But, our humility po, hindi dapat mabura yan. Ito hindi dapat mabura. Yung humility. Kaya nga, you must recognize, although nakalimutan mo na, nalagpasan mo na yung nakaraan, pero you remain humble. Hindi ka pwedeng magyabang na, I am saved now. I'm going to heaven now. Yung mga hindi tumatanggap kay Kristo dyan, kayo ay mapupunta sa impyerno. There's truth in what you're saying, but there is, meron ka? Anong title natin ngayon? Meron ka arrogance. May religious arrogance ka. Kung ang tingin mo pa rin sa kanila ay masasama sila, although totoo, but you're not humble. Kailangan maging humble ka pa rin. Kahit saved ka, justified ka na, you're going to heaven, dahil hindi ka naman pupunta doon dahil sa sarili mong kakayahan. It's all by grace. Regalo ng Diyos. Binigay sa iyo ng Diyos. Wala kang contribution. Let us remember that. Wala kang participation, wala kang contribution na ginawa para ikaw ay makarating sa langit except your faith. Pero wala kang ginawa. Bali, wala lahat yung ginawa mong kabutihan talaga. Kaya ang sinabi, good works cannot save you. But, pag na-save ka naman, you are expected to do good works. So, baliktad po yon. Hindi ka maliligtas sa good works, pero kung ligtas ka na, you are expected, God is expecting you to do good works. And that will keep you humble if you do good works. Okay?
So, kailangan lagpasan mo ang Pariseyong ito, ang kanyang pagmamataas. Hindi mo dapat sabihin na iba ay masama, pupunta sa impyerno, mga mamamatay tao, magnanakaw, mga demonyo, mga lunya. At tingin mo ay, although hindi mo talaga ginawa yon, wala kang ginawa kahit anong yon, pero you are still exalting yourself. At you cannot brag about what you do, your prayers, your worship, your position in the church. You cannot even brag about that. You cannot use that as your basis of going to heaven. Lord, kasama ko sa ministry, kasama ako sa ganon ang ginagawa ko, ganon ang kasama ko sa mission and all those things. I fast twice a week. Give a tenth of all I get. Let me explain po bakit pinagmamalaki ng Pariseo nito na nagfa-fast siya twice a week. Unang-una, you don't even announce it. Di ba sabi ng Biblia, you don't announce that you're praying or fasting. You do not brag about that. Sabi, when you're fasting, dapat ikaw lang sa kwarto mo. You know what they do, yung mga Pariseo noon? Do you know, totoo itong ginagawa nilang they fast twice a week. And you know what days of the week they do that? Monday and Thursday. Bakit Monday and Thursday? Because it's a market day. Doon sa Israel na yon at the time. Why it's a market day? So, ibig sabihin, maraming tao. So, they fast on market days para maraming makakita sa kanila. And you know what? Pag nagfa-fast sila, yung ginugulo nila ang buhok nila, kunyari, mga lukot ang sinusuot nila at saka nagpupulbos sila sa muka. This is, nabasa sa history, ginagawa ng mga Hudyo noon, nagpupulbos sila sa muka. Anong nagpupulbos sa muka? Ano ibig sabihin nun? Anong ang nagagawa nun? Pag nagpupulbos sa muka, ibig sabihin, namumutla sila. Ibig sabihin, gutom. Diba? Pang isang taong pink, medyo pink ang pisngi, ibig sabihin healthy, blooming. So naglalagay sila ng pulbos para kunyari sila ay maputla, para yung mata nila ay ma-highlight na nangingitim, para kunyari ay puyat sila, di sila natutulog. It's all showmanship. It's a show. That's why they do it twice a week. And they want to do it on Monday and Thursday. Maraming namamalengke, it's market day, maraming dumadaan sa templo, nakatayo sila doon. They look religious. So, talagang hindi mo pwedeng i-display ang iyong spirituality. Yun ang sinasabi po dito. Dahil Diyos lamang ang dapat nakakakita noon. Okay. I hope po na nagkaroon po tayo ng pag-aaral ngayon na intindihan natin ang tinatawag na religious arrogance which we should be avoiding. And we should now recognize our position to God. It's always a thankfulness, gratitude dahil sa ating mga kasalanang nagawa noon na pinatawad. No, I'm not saying po na araw-araw na ang pagdadasal nyo ay isipin nyo yung mga nakaraan nyo. It's not what's being suggested here. What's being commanded here is your humility. Your position is not what you are now. It's not because of what you did. It's all because of Jesus Christ. Salvation, mercy, compassion, and grace. So, religious arrogance is a sin. God will never hear your prayers. Nakita natin ang pinakinggan niyang dasal ay yung dasal with a humble heart, with humility, and just simply, Lord, have mercy on me, a sinner. That should not depart from our thinking that we were sinner, forgiven by God, not because of
anything else? Okay, do you have any question po before we go to prayers? Noel? Yes. Meron lang akong sasabihin, pero questionin mo lang ako sa huli. Ano ko lang. Ako, marami akong kasalanan. Naaminin ko yun. Marami akong ginawang kasalanan at alam mo yun, Noel. Pero nung nalaman ko ang salita ng Diyos sa Bible, binasa ko yun unti-unti kasi hindi ko kakayaning ako lang mag-isa magbabasa ng Bible from Genesis to Revelation. Hindi ko siya maiintindihan. Parang gitara eh. Kahit mag-aaral ka ng gitara, lahat di ka matututo kung wala magtuturo sa'yo tungkol sa kabutihan ng Diyos. Simple lang naman yan eh. Accept Jesus Christ as your Savior. Kasi ang Diyos nagtatakwil eh. From the beginning, alam natin na ang mga anghel, ang mga demonyo galing sa anghel. Pero nung nagkasala ang mga anghel na naging demonyo, hindi sila pinatawad ng Diyos. Kundi ang Diyos, mas mahal pa niya ang tao. Kung hindi niya pinatawad kung lahat ay magkakasala sa atin, yun ang ating Savior. Saved by the grace. Kaya lang nalilito ako saved by the grace. Pag tayo ba naniwala sa Diyos at sumampalataya sa Kanya na walang mabuting gawa, parang sinasabi natin, once saved, always saved. So, ibig sabihin nun, hindi na tayo mga linya, adultery, magnakaw, huwag nating mahalin ang asawa natin. Kasi yung pagmamahal sa asawa, mabuting gawa yun eh. Pagmamahal sa kapwa, mabuting gawa yun na turo sa atin ni Diyos. Love one another, di ba ganun lang yun? Kaya lang nalilito ako Hindi na kailangan ng mabuting gawa. Nabasa ko sa Santiago 2, chapter 2 and verse 22. Walang kabuluhan ng mabuting gawa ang sumasampalataya sa Diyos kung walang mabuting gawa. Kaya ako litong-lito kasi nung nalaman ko ang turo ng Diyos at ako'y nabaptismohan na, isang nakapasok sa isip ko na hindi ko na kailangan gumawa ng masama dahil alam ko na ang masama at mabuti. Tinuro na sa akin ang gumawa ng mabuti, pero ang ginagawa ko, hindi ko sinusunod ang kautusan ng Diyos, hindi ko kautusan ni Jesus Christ. Pero ako is saved by the grace. Ibig sabihin, maliligtas pa rin ako. Hindi na ba ako, ibig sabihin diretso na ba ako sa langit? Hindi na ako mapupunta sa impyerno. Kasi na-save na ako ni Jesus Christ. Saved by the grace. Simple, once saved, always saved. Pero wala nang mabuting gawa kang ilalakip. Ang mabuting gawang ilalakip natin, yung katuruan ni Jesus Christ. Ano ba ang katuruan? Sakop na lahat yun Love one another. Love our enemies. Di ba ganun yun? Yung pagmamahal sa asawa, mabuting gawa yun Pagmamahal sa anak, mabuting gawa yun. Magpapakain sa mga mahihirap, mabuting gawa yun. So, ibig sabihin, hindi ko nagagawin yun. Saved na ako by the grace Natanggap ko na si Jesus Christ, nasabat ko ng katotohanan. Hindi na ako kikilos. Yun lang, Noel. No, 'di ba? Yung explanation ko kanina, good works cannot save you. Ang magandang gawain na hindi makakapagligtas sa iyo. Pero pag ligtas ka na, you are expected, commanded to do good works. Kasi nandoon yung sinabi na kailangan ang fruits of the Holy Spirit ay nasa iyo, ang minamahal mo ang salita ng Diyos, pinapahalagahan mo ang kanyang mga utos. Sabi ni Jesus Christ, if you love me, you will obey me. You will obey my commands. So, kung talagang ligtas ka na, kasi nga maraming conversion na hindi talaga true conversion. If you have been converted, forgiven, justified, that you have sincerely surrendered your life to Christ, that you have by faith, that you have believed on the works and the finished works of Christ on the cross, then you are saved. So, kung talaga ang isang taong ligtas daw ay sinabi ng Biblia, ang proof nun ay he is already namumuhi na siya sa kasalanan. He hates sins. He is aware. He is conscious of sins. Yun daw po ang truly converted person. Kaya nga, sinasabi doon, kung talagang converted ka na, doon ngayon papasok na hindi ka na talaga
dapat tumalikod, mag-enjoy pa ng sinful lifestyle. All you need to do, you're conscious of sin, you're conscious of the prompting of the Holy Spirit. Now you read the scripture, you love the scripture, you obey the scripture, you search the scripture, and then your ways, your action, your lifestyle is to simply please the Lord. So ang tanong sa tanong mo, ang sagot sa tanong mo, kailangang makita ang kabutihan sa iyo, ang magagandang gawa kung ikaw ay talagang totoong na-save na, if you have been regenerated, if you truly have been converted, if you truly is now a child of God. Sinabi ng Biblia, kung hindi pwedeng sabihin mo na ikaw ay nasa liwanag na, pero ikaw ay gumagawa pa rin ng mga kadiliman, then, ang sabi sa 1 John, then you are a liar. So, it is expected that you love your wife, do all those things, do all, the fruit of righteousness should be seen in you, not purposely na idini-display mo lamang yon. Hindi outward manifestation, hindi a show, kundi yun ay nagmumula sa iyong puso. Malalaman ng tao, makikita ng tao at mararamdaman ng tao. Kung hindi man makita, maramdaman ng tao, kung sila man ay ma-deceive, naniniwala na akala ikaw isang Kristiyano pero hindi pala, hindi mo malilinlang ang Diyos dahil nakikita ng Diyos ang lahat. Nakikita niya kung totoo o hindi ang iyong ginagawa at ang iyong sinasabi. So, yes po, kailangan natin makita ang mga magbubuting gawa after our conversion. Pero kahit naman bago ka ma-born again, hindi naman kinakancel ang lahat ng mabuting gawa mo. Ang sinasabi lang, hindi pwedeng maging basis yon ng iyong pagiging anak ng Diyos o pagiging base. Hindi naman pagiging saved. Hindi naman lahat ng ginawa mo bago ka ma-born again ay baliwala na. No, it's not just a criteria. Maganda pa rin, tama pa rin. May mga taong gumawa pa rin ng mabuti bago sila ma-born again. But it's not enough for them to become a child of God or to truly earn the righteousness of God. Pastor, pwede po ba akong mag-add? Yes, Tiona. Opo. Gusto ko lang din pong sagutin yung sinabi ni Kuya. Yeah. Okay. Kasi yung paggawa po natin ng works, 'di ba binanggit nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 na for by grace, sabi nga po we have been saved through faith. Not of ourselves. It is the gift of God, not of works. Kaya hindi po tayo pwedeng magmalaki na yung works natin ang magbibigay sa atin ng salvation. Pero kapag tayo po ay na-receive na natin yung grace ng Panginoon, yung gift of salvation na yon, automatic na po kasi na the Holy Spirit will really lead us to do good works. So, Correct. Dalawa po yan Pag hindi ka pa saved, gagawa ka na mabuti para ma-save ka. Ganon yung dating kaugalian o mentalidad o yung mga tradisyon, di ba? Yung mga ritual na gagawa ka ng mabuti para makapunta ka sa langit. Ganon yung sasabihin nila noon. Pero ngayon na naiintindihan natin ang salita ng Diyos at na-receive na natin ang Panginoon sa puso natin, I believe that we have received the Lord, di ba? Kasi it is really by grace, by faith, na alam natin, pag tinanggap mo talaga sa puso mo ang Panginoon, alam po natin yun. So, it is by God's grace that we will do automatically the good works, not to earn salvation kasi nasa atin na po. Kung hindi, dahil
we really want to delight in the Lord. We really want to please the Lord. So, baliktad na po ngayon yun. We are doing good works out of our love for God because we have received His love when we have accepted the Lord Yeshua Christ as our Savior. Thank you, Tiona. Very true. Pero well, yung sinabi nung sister, dapat diniretso niya hanggang 18, wag 17. Kasi nga, tama yon, saved by the grace. Pero kung ididiretso mo ng 18 yon, nung verse ng 18, nandun yung sinasabi na you cannot save by good faith or by grace without work. Nandun sa 18 yun eh. Dapat pagsasabihin natin 17 up to 18 para makumpleto ang tamang pakikinig ng tao na talagang may good works. Kasi nga sa Judgment Day, simple lang eh. Ano ba mabuting ginawa mo? Sumampalataya po ko kay Jesus Christ by the grace. Yung bang sabihin sa Judgment Day? Sabihin natin dito. Pero kailangan kasi, minsan basa tayo ng Bible, kinukuha lang natin yung magandang outright. Pero yung ibang verse, hindi natin dinediretso. Dapat dediretso natin 17 to 18. Nandun yung good works. Okay. Oo nga, hindi naman kahit hindi binanggit yon, pero Tiona explained it. It's expected na you produce good we works. We do good works. So hindi naman niya binasa na hindi na niya kailangan basahin yung verse, but the truth, she already expressed that. And di ba nabanggit ko rin kanina nga na good works is expected after you have been saved. Opo. Hinihintay ng Diyos yun, hinihingi ng Diyos, and He is actually commanding that. Kaya nga maraming tao na hindi gumawa ng mabuti after they've been saved, then we will face God and give an account for the things that we fail to do. Kaya nga sabi dun sa James, hahanapin ngayon ang mga taong haharap sa Diyos ang mga tao at i-explain nila ngayon. They will give an account for the things that they fail to do or refuse to do after they have been saved. Kasi nga, sinasabi doon na ang hindi mo ginawa ay kasalanan na kung alam mong yun ay mabuti. If you failed or omit to do what is good, then you sin. That is the sin of omission. Okay. So, medyo humaba po tayo ngayon dahil kailangan natin suriin talaga at paliwanag ng mabuti ang katotohanan. So, meron pa pong idadagdag? Pwedeng magdagdag pa po. Yeah, Pearl. Yung in relation din kay Kuya Ramon, yung magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Sapagkat meron na tayong grace, free na tayo, saved na tayo when we believe in Jesus Christ. Nasa Romans 6 din yon, na ibabasahin ko po siya in Tagalog. Pablo, ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? That's the grace of God. Sabi niya, hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. So parang i-clarify ko lang din po na nung hindi pa tayo saved, may kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Kahit anong kabutihang gawin natin, talagang hindi natin kayang maging mabait. Kunyari, yung sa temper, from my experience, yung sa temper ko, parang pinapatch up ko ang aking bad temper dati by doing good. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik pa din talaga. Parang mas lalong nangyayanig ako ng bad temper ko. Ngayon nung masave na po ako, nakita ko na lang bigla sa sarili ko, bakit nung dati hirap na hirap ako i-control. Ngayon parang unti-unti na nagbabago, hindi na ako ang nagtatry ng hard to do it on my own. Parang may banal na espiritu na nga na nananahanan sa atin na tumutulong sa'yo na parang madali na lang sa'yo ang kumalma. Hindi ka na sumasali sa mga, kunyari, mga gossip or ano. Parang may nagre-repel na in your spirit. Kasi yun na nga, save na tayo dahil nasa sa atin na ang banal na espiritu. Tsaka yung salvation kasi, hindi kasi yun, parang gawa-gawa mo lang. It's a work of God. It's really a miracle inside, deep inside, a miracle in the heart. Na
talagang ang Diyos lang talaga ang kayang gawin yun sa atin. Pwede pong mag-testify kahit saglit lang po, Pastor. Amen. Yes, yes. Mga kapatid, gusto ko lang din i-testify na yung Pharisee na nasa story ngayon, ako po yun. Naiiyak lang po ako. Ako po yun dati kasi nagsiserve ako sa church. Actually, nagsasalita nga ako dati. Nagpa-fast ako lagi. Prayerful ako in front of others. And grabe ako mag-praise and worship. So ang taas-taas ng tingin ko sa sarili ko dati dahil ginagawa ko ang mga ito. Hindi ko talaga, dahil sa arrogance ko, akala ko that will be my way to be saved, to really, na mapupunta ko sa langit. At ang tingin ko sa ibang tao dati na hindi ko nakikitang mag-fasting or mag-pray sa harap ko or yung bang wala ako nakikita sa kanila externally. Tingin ko sa kanila hindi sila naniniwala sa Panginoon. At ang tingin ko sa sarili ko ay napakataas talaga. But God really humbled me and I thank God na binigyan niya ako ng grace and mercy na makita yung kasalanan ko kasi talagang arrogant ko na tao dati because I was serving the church before. And when He opened my eyes, nakita ko sa sarili ko na kahit nung may nangyari na hindi ko kayang magpatawad ng tao, nahihirapan ako. I continue to serve in the church pero bakit hirap na hirap akong magpatawad? Sabi ko, bakit parang ganito? Hindi siguro ako saved. Hindi ako sure talaga kung sa langit ba ako sa impyerno. And then I began seeking the scriptures with a humble heart and asking God, Lord, hindi ko talaga kayang magpatawad. Hindi ko kayang mahalin ang taong nakakainis at ayokong mahalin. Tulungan niyo po ako na baguhin ako kasi talagang makasalanan po ako. That was the only time that I really humbled myself, really. Kami lang ng Panginoon nag-uusap. Talagang makasalanan ako, Lord. Patawarin mo ako yung taas-taas na sarili. Tingin ko sa sarili ko. After that, and continuously reading the scriptures, my heart was born again. Yun talagang sinabi kong born again experience. Now I am serving God not to show people that I am this and that. I am serving Him behind the scenes, even if no one's watching me. And nagkakasala pa din ako kasi nga nasa sinful nature pa tayo. But this time, pag nagkasala ko, hindi yung takot akong maimperno, but naiinis ako dahil nasasaktan ko na naman ang Ama natin, ang Diyos na pinakamatayan tayo sa krus dahil sa kasalanan ginagawa natin araw-araw. Kaya yun po talagang papasalamat ako sa Panginoon. Naiiyak ako sa story na to because I am that Pharisee. And after that, I was able to pray like the tax collector because God opened my eyes. Yun lang po. Beautiful, beautiful. Thank you. Thank you for that humility. Amen. Naiyak Thank ako. Beautiful. Beautiful. Yeah, it takes courage Beautiful. it takes Praise courage God. talaga from God to be able to make that admission, Pearl. So talagang ang Panginoon ang magbabago sa atin at magmumulat ng ating mata, ng ating mga ginagawa noon. Lalong-lalo na po kasi hindi natin alam meron tayong religious arrogance. Even after nun na save na tayo, kaya kailangan maging yon ay sinusundot at iwawasto ng Panginoon sa pamagitan nga ng Scripture. And I'm sure na naliwanagan na si Pearl even before the study nito, na basa na niya, and God prompted her to denounce and remove that religious arrogance from her heart. And thank you for that, Pearl, talaga, for that humility in you na i-share yan. Thank you. Thank you. Now we'll go into prayer. So I hope na you can stay. Chito, I know you have questions, so I'm willing to stay. And Pwede pong magtanong. Yeah, Cheryl. May tanong lang po ako regarding sa you do not announce when you are fasting. Paano naman po sa church pag nag-announce po sila there will be a corporate prayer and fasting every month? Okay.
Okay, let me be clear on that. Hindi ko ang sinasabi kong do not announce yung ikaw mismo ay pagmamalaki mo that you are fasting. That you are yung ang purpose mo lang pag-announce mo ay para ipagmalaki na ikaw ay nagfa-fast. Now churches announcing about fasting, corporate fasting, church fasting is okay. Hindi yun ang ina-address ng do not announce your fasting, do not announce your praying, do not announce your alms. Hindi yun ang ina-address sa Cheryl. It's your purposely bragging about that you are fasting or that you have fasted or that you are going to fast. Hindi yon. So the church is not committing any error, sin, or is not being anti-biblical or anti-scriptural. Yes, they can continue announcing that. Kasi even the Bible, maraming mga seeking si Queen No, it's not only the Queen. There are instances na God instructed the religious leaders to announce fasting, to get all the Israelites to fast, to wear sackcloth, to put ashes on their heads. Those were announcements made by the religious men and women na ginamit ng Diyos noon. So it's not that announcing by the church. It's when you brag and hypocritically try to show that you are fasting. Yun ang ina-address na hindi mo na kailangan i-announce yun. Hindi mo na kailangan ipagmalaki yun. Just do it. Just fast. You do not need to look somber or to look na mukhang gutom na gutom, puyat na puyat, nakagaya ng ginagawa ng mga Pariseyo or mga religious leaders noon. So that's okay, Cheryl. Okay po. Thank you po. And that should be announced. Yeah, that should be announced too. Para nga magkaroon ng corporate fasting. Kaya kailangan i-announce yun. Okay, so kung may question pa kayo, and I'm willing to stay po. And yes, we have these two wonderful persons in the sa ating Panginoon na Chito. They can help you. We're willing to stay, Tiona and Pearl, so we can answer more of your questions. And I'm sure they got lots of testimonies and scriptures to share with you para ma-address yung mga dilemma or mga bagay na hindi pa malinaw sa iyo. So after this prayer, we were willing to stay. So Pearl, sino mag-aano ng prayer natin muna? Si Cheryl? Si Tin po, and then si Cheryl, Ate Cheryl ang mag-close. Closing prayer. Okay. Tin, we're ready with when you are. So i-ano natin yung prayer list. So please stay with us. Pray with us with all humility. Alam natin na ang pinaparinggan ng Diyos ay yung mga taong mababa ang loob and they are willing, asking God to answer, intervene, and provide the answer to this prayer request na hindi natin kayang sagutin at punuin ng ating sariling kakayahan. Diyos lamang ang makakasagot ng lahat na ito, kaya pinapresent natin sa Kanya. Okay, so we'll go when you're ready. Christine. Yes po, Pastor. Mga kapatid, let us bow our head and feel the presence of our Father God. Father God, we praise you, Lord. Today, we know that you are our merciful Father. You are faithful, caring, and loving. We come before you, Lord God, kneeling down to forgive us as we sometimes fail to forgive all those people who hurt us. Remind us every day that you have given your precious Son, Jesus Christ, to suffer from the cross for us. Open our hearts to always choose to forgive as you have forgiven us by showing us how you have loved us through the death of Jesus Christ. Father God, we earnestly ask you for your great power of healing of the following. Healing for Mama Vicky ovarian cyst and abdominal pain, for Tatay Mario Kidlat for his renal failure,
For Ate Cheryl, pain on left knee due to injury and cyst. For Maria Annabel, plantar fasciitis. For Nanay Delia, psoriasis. For Pastor Chi, heart problem. Kidlat family, for their eczema. For Priya and Yael, for their eczema. For Daniel, for eczema. And for our baby Messi, for eczema too. Arturo Aranjuez, pancreatic cancer and abdominal aneurysm. For Mama Carmen Lobitana, brain tumor. For Tatay Mario Vega, multiple myeloma. For Arnold Galicia, for his knee injury and surgery on October 13. For Francesca Elamparo, osteogenesis imperfecta. For Mercy Marino, her depression, and Cheville Filomena Sales for her anxiety problem. We also ask for your help, Father God, about Miss Bing's family law matter and Ate Cheryl. May your light shine upon them to give them wisdom, strength, guidance, and forgiveness. We also ask your help, Lord God, sa employment ni Mayong and Asher. At ipinagpapasalamat po namin, Panginoon, ang pagkakaroon ng ipinagdarasal namin na bagong trabaho kay Precious. Thank you. For board exam, Panginoon, tulungan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng wisdom, Panginoon, at ng knowledge na i-guide niyo po sila sa kanilang exam. For Regina Rebulado, Reyda, and Therese. May also help them, Father God, to provide for these ministries who are continually serving you by spreading the good news of your kingdom. May you protect them, give them wisdom and courage and financial provision. For Ate Janet, Kidapawan Child Evangelism, Ministry of Ate Judith, Women's Ministry and Prison. For our Zoom DS group this evening, our Discipleship Friday group, and for our New Life Christian Church. We also pray, Lord God, for the salvation of our brothers and sisters. We know that you are our God of mercy and forgiveness. Help us to open our hearts and wholeheartedly and to accept you. May we live to be Christ-like and not to lean on our own understanding, but with your own righteousness. For Pamela Guarin Palangan, Rebecca Ablin Guarin, Junri Ablin Guarin, Cesar Chun, Randy Galvez, Buboy Ramos, Alas family, April Valencia, Rachel Pahulas, Mara Lim, Danya Ragay, Verna Aher, Dave Anticristo, Gabe Pinero, Milbert and family, Adling family, Glenn Manalili, Therese family and friend J-Boy, June Pito and Barry Kelly. At Panginoon, inaalay din po namin sa inyo ang prayers na ito na kayo na po sana ang bahala, Panginoon, na mag-provide kay Ate Cheryl to find an affordable house to rent, to embrace Dax and Dakong family, comfort them and strengthen them for the passing of his or their father. Yakapin mo po sila, Panginoon, at iparamdam nyo sa kanila ang inyong pagmamahal at tulungan nyo po silang tumanggap na ang buhay namin ay hiram lang po sa inyo, Lord God. For Miss Bing, her property settlement before November 15 and the enlightenment of his ex-husband, hinihiling po namin sa inyo, Lord God, na patuloy niyo pong tulungan at i-comfort ang mga taong naapektuhan ng bagyo sa Pilipinas, Lord God. Naway kayo na po, Panginoon, ang bahalang mag-provide ng kanilang kailangan at naway tulungan niyo po sila na unti-unting makabangon. Bigyan niyo po sila ng courage, Panginoon, ng strength na sa pinagdadaanan nila at tulungan niyo po sila, Panginoon, na mapalapit sa inyo
ibuksan niyo po ang kanilang puso at lumapit po sa inyo, Panginoon, sa kanilang sitwasyon na hinaharap ngayon. With this, Lord God, we ask all of you, we ask all of this with honor and glory in mighty Jesus' name and with the power of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Christine. Amen. Amen. Thank you, Father God, for this day and for tonight's Bible study. Thank you for gathering us together in your presence. Thank you, Father God, for your word and message for us tonight. Thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Thank you, Lord Jesus, for teaching us the importance of praying with the right attitude, to be always with a humble heart, with faith and humility. Thank you for using Kuya Noel as your faithful and humble servant to share the word. Thank you for anointing him with your Holy Spirit and for giving him wisdom. Thank you, Father God, for the life of Kuya Noel. Protect him, Lord, and give him strength and good health and courage to serve you and use him mightily for your glory. As well as with Ateneris, Lord God, protect him, Lord, and give her strength. Thank you, Lord, by your loving grace and mercy that we are saved. Thank you for dying in the cross and saving us from our sins. Lord, have mercy on us and forgive us that we are all sinners. Forgive us from all our transgressions and from all our iniquities. We surrender all into your authority. We choose to boldly call upon you for the help that we need. We believe that your mercy and your gracious kindness will make a way for us. All this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Christine. Thank you, Cheryl, for those prayers. Okay. Okay. Before we before we take our group photo and also say good night, kasi nga po yung daylight saving dito sa Australia, so 3 hours difference. So yung mga kasama natin sa Pilipinas, that means they have to join us if we start at 7:30, so that means 4:30. So it means po na some of them would be struggling or difficult to join us kung 4:30 kasi baka nasa trabaho pa sila or nagbibiyahe pa. Is it okay po from next Tuesday we start at 8 o'clock? Half an hour later. So yung mga kasama natin sa Pilipinas, that means they can join us 5 o'clock. I think it will be easier for them to adjust instead of 4:30. Is everyone okay po? Not 7:30 from next Tuesday. We start at 8. Yes, Okay lang po. Okay lang po sa inyo. Kung may concern po Okay kayo, lang po. Okay lang po, Kuya Noel. okay lang po. Yun, para kamukha ngayon, maraming hindi nakasama. Siguro nga kasi nabigla sila dun sa oras, 4:30. O medyo nalito sila. Bakit nag-iba? Kaya explain na lang natin. From next week po, 5 o'clock sa Pilipinas, 8 o'clock dito sa natin. Dito Kuya, sa... meron po akong suggestion. Yes, Racklin. Kumbaga, maybe sa atin po dito, pwede po na 5 o'clock po doon. Tapos sa atin is, will be 8 o'clock po, sorry, 8 o'clock. How about itanong po muna natin yung availability na kasi minsan, or hindi naman minsan, pero almost po na nagwo-work po sa Pilipinas kasi minsan is 8 to 5 sila. So siguro pag 8 to 5 o'clock mag-out pa lang sila sa work nila. Tapos siguro yung half an hour noon, yun, nakakapag-refresh pa sila, kakain pa sila, or nakakapagpahinga. Kasi nga 5:30. Pero ano ko po lang po yun, hunch ko lang yun. Kasi usually parang 8 to 5 po kasi yung mga ibang nag-work sa atin. Yeah. So we start at 8:30, ganon. Para makabol sila.
Or, Ay, kuya, ano lang naman po, siguro itanong po sa karamihan kung ano po yung availability na kung okay po sila ng 5 o'clock na mag-start o 5:30. Ano lang po, itanong lang po natin para at least to be fair naman po sa iba. yeah, that's correct. Yeah, totoo yun. Kasi nga, minsan kung kahit 5 ay nasa opisina nga, hindi pa sila makalabas. The other suggestion is unahin natin yung prayers. Tayong mga nandito sa Australia, we pray at from 7:30 to 8 or 7:30 to 8:30 para unahin natin yung prayers para yung mga tao ay they can join the Bible study if we start at 8 or 8:30. Okay din po, Pastor. Okay din yun. Diba? Mag-umpisa tayong 7:30. Tayong mga nandito sa Canberra or Sydney, we start 7:30. Unahin na muna natin yung prayers bago yung Bible study. Ganon. So sabihin niyo po, Pearl will collate your suggestion and thoughts about that. Para habang hinihintay natin sila, we can pray po na nandito kasi pwede na tayo mag-pray. Even without them, as long as we have their prayer request. Tapos we start 8:30, just purely on Bible study na lang. Okay. Okay. O sige po. Okay. So any suggestion po, any thoughts? And yes, kung meron pa kayong question, Chito, if you got question, we're willing to stay. Pearl and Fiona can share their knowledge on the scripture at marami pa silang testimony. So if you want to stay, we can answer your question. So, but for now, let's turn on our cameras. Doon po sa mga willing. So, Ate Racklin can take our group photos. Kuya, pasensya na po. Hindi po ako makakapag-picture kasi gamit ko po yung cellphone ko. Nawalan po ako ng battery. Ganun. Sino pwedeng magkuha ng group photos? Tiona, can you do it? Group photos? Sino pong pwede? Pastor, hawak ko din po yung phone ko. Dito lang din po ako. Sino may capability nun? Lynn or Christine? Arnold, can you get group photo? Steven? Sorry po, Pastor. Cellphone lang din po gamit ko. Steven, kaya mo? Mayong? Kathleen? Ayan si Mayong. So Mayong will take our group photo. Hindi ko alam din paano yun. Gallery lang po namin. Wait po. Gallery? So ayusin lang ni Mayong at niya ni Kathleen. Paano kasi ginagawa to? Hi, Francesca. How are you? Francesca, we're praying for you. Keep strong, Francesca. Hello po. Okay. Sige po. Ready na? Okay, ready. Okay. Okay. Smile po. 1, 2, 3. Okay. Ito lang po ha. Uy. Okay. Okay, there. Under what? Okay, next page po. Next page. Lahat. Okay. Smile. Go. Sabihin mo lahat. Last one. Okay. Okay na po. Okay na po. Basta na. Isang page lang pala. Thanks, Mayong and Kathleen. Good night. Thank you, Kuya Noel. Congratulations, Precious. Bye-bye. Congrats, Mami Tot. Congrats, Precious. Congrats, Precious. Congrats, Precious. Say hi to Ronel. Bye-bye.
Bye, everyone. Good night. Bye. Good night. Thank you, Kuya Noel. Thank you, Thank you Pastor. po. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye po. Bye-bye po. Good night. Nanay Rebecca, thank you for joining us. Thank you for joining us po, Nanay Rebecca. Okay, hello Renilda and Francesca. Salamat, Pastor. Bye-bye po. Bye, Francesca. Francesca. Laro na mga Okay. Thanks, Tiona. Wala na si Chito. Siguro wala na siya. Okay, thanks, Cheryl. Thank you rin po, Pastor. Bye. Good Thank night. you po. Night, everyone. Good night, everybody. Thanks, Lab Lab. Thank you. Thank you din Bye-bye po. Thank you.